Andrea's POV. Bakit kaya galit na galit si Rafael sa akin nang pauwi na kami? Kainis kasi si Sandy. Siya may kasalanan kung bakit nagtanong na paano gumawa ng baby. Pupunta ako mamaya sa office mo. Maghahatid ako ng tanghalian. Saad ko dito habang nag-aayos ito ng kanyang gamit. Okay. Tipid na sabi nito. Aalis na ako. Sabi ni Rafael, sabay halik sa labi ko. Ingat! Siguraduhin mo lang na hindi na napunta doon si Danica ha? Malalaman ko din dahil may CCTV ako doon. Habol na sabi ko dito. Tiningnan lang ako ni Rafael at tumalikod na. Naglinis muna ako ng bahay namin at ginaya ko na ang lulutuin ko para sa tanghalian na dadalhin ko sa office ni Rafael. At dadalhin ko na rin si Kuya Ray yung guard. After ko magluto, mabilisan ako nag-shower. After ng 40 minutes, nasa company na ako. Good afternoon po Kuya Ray. Ipinagluto po kita ng tanghalian. Saad ko dito at binigay ang isang plastic na may laman na kanin at ulam. Maraming salamat Ma'am Andrea. Sobrang bait niyo po talaga. Welcome po. Sige na po, dalhan ko muna ng tanghalian ng asawa ko. Nakangiti na saad ko dito. Pagdating ko sa 11th floor, parang wala ng tao. It's already lunch break na pala. Dumiretso na ako pumasok sa office ni Rafael, pero wala siya doon. Saan kaya nagpunta yun? Lumabas ulit ako at nakita ko ang isang empleyado. Nakita mo si Rafael? Tanong ko dito. Nasa kantin po Ma'am Andrea. Saad nito. Pumunta ako sa kantin bit-bit ang daladala kong tanghalian. Pagdating sa kantin, parang may kasiyahan dahil magkakadikit ang mga lamesa. Nakita ko si Rafael. Bakit kasama niya si Danica? Lumapit ako sa kanila. Lahat nakatingin sa akin at parang nagulat pa si Rafael nang makita ako. Anong meron? Tanong ko dito. Birthday ni Ma'am Danica, kaya nilibre kami lahat at dito siya nagpahanda sa kantin. Sabi ni Raquel. Tiningnan ko si Rafael. I told you earlier that I would bring your lunch. Seryosong sabi ko dito. Sorry, pero kakainin ko pa din yan. Natatarantang sabi ng asawa ko. Huwag na, ibigay ko na lang sa mga batang pulubi na mas kailangan nilang pagkain. Panguuyam na saad ko dito. Nakalimutan na niya agad na pupunta ako dito. Babe, tawag ni Rafael sa akin nang paalis na ako. Babe, mumukha mo. Irap na sabi ko dito. Tumayo ito at susundan niya sana ako. Subukan mong sumunod. Nang huling kita mo na sa pagmumukha ko. Sigaw ko kay Rafael na halos lahat ng nasa paligid namin parang hindi na humihinga sa takot. Umuwi na lang ako after kong inaway si Rafael. Buti nag-text si Annie na nandito siya sa Maynila at nakikipagkita ito. Kaya dumiretso na ako sa restaurant na pagmamay-ari din niya. Nadatnan ko silang tatlo na kumakain. Si Sandy, si Jenny at si Annie. Sabi mo uuwi ka ng US. Agad na sabi ni Jenny. Baka sa isang araw na. Tamad na sagot ko dito. Anong dala mo? Tanong ni Sandy na agad na kinuha sa akin ang daladala kong pagkain. Lunch sana ni Rafael, kaso nakakain na siya. Dahil nagpahanda si Danica sa kanilang kantin. Dahil birthday daw. Nakasimangot na sabi ko dito. Ay, mahina ka pala Andrea. Saad ni Annie na nakangisi na. Kainis talaga pag itong tatlo ang kasama ko, may panibagong plano na naman. Huwag na nga kayong umising tatlo, parang mga kriminal kayo eh. Irap na sabi ko sa kanila, pero nagsitawanan lang sila. Gayahin mo si Annie, masaya siya ngayon. Dahil kung hindi niya inagaw si Lance kay Marlene, edi single pa siya. Pero tingnan mo hanggang ngayon, in love si Lance dito. Ngising saad ni Sandy. Nasa US pala sila Jessica. Maiksing saad ni Sandy. Ha? Anong ginagawa doon? Nagtatakang tanong ko dito. Kinuwento ni Sandy at Jenny sa amin ni Annie ang tungkol kay Danilo na nakoma ito at ito pala ay asawa na ni Jessica. Kaya pala todo tanggol si Rafael kay Danilo nang napag-usapan namin tungkol kay Jessica at sa triplets. Magkakaibigan din pala sila ng asawa ni Jessica. Sana magising na si Danilo. Kawawa pala sila Jessica, lalo na ang triplets. Wika ni Andrea sa sarili.
Kailan ang anak mo? Annie asked me. 5 months pa lang naman to, medyo matagal pa. Saad ko dito. Kinain na ng 3 kong kaibigan ng aking nilutong ulam, kaysa naman dalhin ko pa pauwi. Nagpaalam na ako sa kanila na uuwi na ako. Pagdating ko sa bahay, nakita ko kaagad ang kotse ni Rafael. Himala, ang aga umuwi. Pinark ko muna sa garahe ang kotse ko at pumasok na sa loob. Babe. Bungad niya agad sa akin. Inirapan ko lang siya. Naalala ko ang sinabi ni Annie. Pasayahin ko daw para mahibang sa akin. Ako daw una mag-aya na may mangyari sa amin. Pero paano ko ba sasabihin kay Rafael? Baka magalit na naman siya sa akin. May sasabihin ako. Nahihiyang sabi ko dito. Sana hindi siya magagalit. Gusto ko lang naman na mahibang din siya sa akin. Ano yun? Kinakabahan si Rafael. Pakiramdam niya may kalokohan na naman sa isip ng asawa niya. Pwede ba kitang ayain na may maganap sa atin? Nanlalaki ang mata ni Rafael at napangangapa sa sobrang gulat sa sinabi ko. Kung ayaw mo, sabihin mo. Diyan ka na nga. Sabi ko na naiinis ako sa reaksyon ni Rafael. Uuwi na lang muna ako sa US. Bahala siya sa buhay niya. Siguro pangit na ako. Marami na nagbago sa katawan ko. Pakiramdam ko mataba na ako. Mangiyak-ngiyak akong pumasok sa loob ng silid namin. Isusumbong ko talaga siya kay Daddy. Uwika ko pa sa sarili. Pagbaba ko wala na si Rafael. Saan kaya nagpunta yon? Pumunta na lang ako sa kusina para tumingin ng makakain. Babe, lumingon ako nang tawagin ako ni Rafael. Saan ka galing? Tanong ko dito. Tumawag kasi si Mami. Kakain daw tayo sa labas. Saad nito. Ayoko, dito na lang ako. Nagtatampo pa din ako dito. Saka, pwede ba na muna ako sa US? Bakit? Natatarantang tanong ni Rafael. Gusto ko muna makasama sila Mami. Uuwi din naman ako dito. Malungkot na saad ko. Sige, pero pupunta rin ako dun. Bahala ka. Tamad na sabi ko. Pwede ba tanggapin natin ang imbitasyon ni Mami na kumain sa labas? Okay, maliligo lang ako. Paalam ko. Pagkatapos ko maligo, gumayak na ako. Nagsuot lang ako ng isang simpleng dress. Nilugay ko lang ang mahabang buhok ko at naglagay ng konting blush at lip gloss. Naabutan ko si Rafael na nakaupo at naghihintay sa akin. Hindi na ito nagbihis dahil ang suot niyang iyon pa rin ang suot niya galing sa opisina. You're so beautiful. Agad niyang kinuha ang kamay ko. Umalis na kami papuntang restaurant at napapansin ko na parang hindi ito mapakali. Okay ka lang? Tanong ko dito. Yeah, I'm okay. Hindi na lang ako umimik pa. Pagdating namin sa restaurant, ang ganda ng pagkaayos. Pumasok kami sa loob. Namamangha talaga ako sa sobrang ganda. Let's go. Aya nito sa akin. Nakita ko si Mami Lenny at Daddy Samuel. Anong meron? Tanong ko dito dahil nandito rin sila ni Darius at marami ding mga bisita. Ngumiti lang ito sa akin. Bakit ang saya ng lahat? Iha! Tawag ni Mami Lenny. Lumapit ako dito at humalik sa kanila. Happy birthday pare! Bati ni James. Oh my God! Birthday pala ni Rafael? Nakalimutan ko. Ibig sabihin, hindi birthday ni Danica, kundi si Rafael palang may birthday. Pinaupo na ako ni Rafael at pumunta ito sa gitna. Thank you so much to everyone for coming here on my birthday, especially to my friends and to my parents. Thank you. Tonight, I would like to introduce you to my wife, Andrea Sanchez Ruiz. Nakangiti na saad ni Rafael na lahat nakatingin na sa akin. Lumapit si Rafael sa akin. Nabigla pa ako sa sinabi niya. Babe, can I marry you again? I want to show to everyone how much I love you. I want to be with you for life. Please, marry me again. Saad nito na lumuhod pa sa harap ko. My God, hindi ko alam ang sasabihin ko. Parang natatakot ako. Hindi ko alam na umiiyak na pala ako. Babe, ulit ni Rafael. Kasal na tayo, di ba? Can you give me a time kasi nabigla lang ako.
Magkaiba naman ang George sa simbahan. Saad ni Rafael na nakayuko na. Maya-maya, tumayo na ito at mapait na ngumiti sa lahat. Rafael! Tawag ko dito dahil bigla lamang itong tumalikod at papunta ito palabas. Pare! Tawag naman ni Darius kay Rafael. I'm so sorry, Mommy, Daddy. Umiiyak na sabi ko sa kanila. It's okay. Please, Iha. Ayusin ninyo ni Rafael ang inyong pagsasama. Alang-alang sa magiging baby ninyo. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Mami Lenny. Tumangulang ako dito. Nakakahiya. Ang dami pa namang bisita. Daddy. Don't worry. Alam ko na mabilis din ang pangyayari na. Bigla ang pagpapakasal ninyo dati. Pero sana, maayos nyo to. Mahinaho na sabi ni Daddy Samuel. Yumuko ako sa mga bisita para humingi ng pasensya. Lumabas na ako ng restaurant para sundan si Rafael. Alam ko nasaktan ko siya. Hopefully, everything will be fine. Hinatid na lang muna ako ni Darius pauwi sa bahay. Dahil hindi namin naabutan si Rafael nang umalis ito. Pagdating sa bahay, hindi ako mapakali. Naiinis ako sa sarili ko. Nag-text si Darius na kasama nila si Rafael at ihatid na lang daw nila ito mamaya. Nakatulog ako sa paghihintay sa asawa ko. Wala pa rin siya sa tabi ko. Dali-dali akong bumaba, wala pa rin siya. Tiningnan ko ang cellphone ko. May message galing kay Darius na sa kondo na daw ito hinatid. Tinawagan ko ang cellphone ni Rafael, pero ring lang ito ng ring. Alam ko, masama ang loob niya. Bigla na lang tumunog ang cellphone ko. Si Darius, tumatawag. Hello? Andrea, aalis pala kami ngayong umaga papuntang US. Nagising na daw si Danilo. Si Rafael. Kasama din namin. Di ba, pupunta ka rin ng US? Sumabay ka na sa amin. Hindi pwede. Kasi nakaschedule ng flight ko. Saad ko dito. Sige, mauna na lang kayo. Saad ko dito kahit sobrang lungkot ko. Nagpaalam na rin si Darius sa akin. Bukas ng umaga naman ang flight ko. Siguro, doon ko na siya kakausapin. Uwi ka ko sa sarili. Kinabukasan, maaga akong gumayak. Hindi na ako masyado nagdala ng damit ko kasi marami akong damit sa US. Sa haba ng biyahe, nakarating din ako. Napapasok ka talaga ako dahil sa pagod. Sinundo ako ng family driver namin na Pinoy din. Pagdating sa bahay, nandoon sila Mami at Daddy. Wala sila Kuya Carlo dahil may business trip ito sa Japan. Alam mo na ba ang gender ng baby mo? Tanong ni Mami. Hindi pa po, Mami. Next month pa po. Nagpaalam muna ako para magpahinga. Namimiss ko na si Rafael. Alam ko nasaktan ko siya, kaya kailangan kong bumawi sa asawa ko. Narinig ko na may kumatok at pumasok si Daddy. Andrea? Tumingin ako dito. Daddy knows me better. Alam niya kung masaya ako at kung malungkot. Dad? Nag-usap kami ng daddy ni Rafael. Anak, why you reject the proposal of Rafael to marry you again? Hindi ako sumagot kay Dad, kaya hinawakan ni Daddy ang kamay ko. Huwag mong hayaang mawala ang taong mahal mo. Huwag kang matakot sa mga anumang mangyayari sa relasyon ninyo. Dahil kasama na sa buhay ang lahat na pagsubok na mararanasan ninyo bilang mag-asawa. Nakangiti na saad ni Daddy. I trust him. Nakikita ko sa kanya na aalagaan niya ang nag-iisang prinsesa ko. It takes time to build everything. Your love and trust. Take your relationship seriously, baby. Temporary lang ang buhay natin. Sa huli ang pagsisisi. Niyakap ako ni Daddy at lumabas ito. Tama si Daddy, kaya agad ako nag-email kay Rafael. Tinawagan ko rin si Darius at kinausap ko ito. Kinausap ko rin sila Mami Lenny at Daddy Samuel. Napag-alaman ko rin na uuwi na ng Pinas sila Jessica at Danilo. Ako na mismo ang gagawa ng happy ending ko. Ayokong pagsisihan na mawala sa buhay namin ng baby ko, ang aming hari. Nareceive ko ang chat ni Darius na diretso sa California si Danilo for 3 days para sa business deal nito. Babalik na ako ng Pilipinas bukas. Doon ko na siya hihintayin, ng asawa ko. Rafael's POV. Akala ko, si Danica nang gusto ko makasama habang buhay. Akala ko, si Danica nang magpapabago sa akin.
Hindi pala. Hanggang may isang babae na sumigaw at tumutol sa araw ng kasal ko. Nagbago ang lahat nang malaman ko kung sino siya. Anak siya ng isang multi-billionaire, business tycoon sa Amerika at best friend ng daddy ko, si Andrea Harrison. Ang bilis ng pangyayari nang malaman ni Lolo na malapit na kaibigan ng pamilya ng babaeng sumira sa kasal ko. Agad niya itong pinakasal sa akin. Doon lahat nagbago. Isang babaeng prangka, madaldal at napakapalaaway. Hindi ko akalain na minahal ko to at nagbago ang pananaw sa buhay ko. Bumalik si Danica. I didn't feel anything. Parang naglaho ang pagmamahal ko sa kanya. Dahil ayoko na umasa siya, sinabi ko dito na hindi ko na siya mahal. Pero nagalit ang daddy niya. Pinagbantaan ang buhay ng asawa ko. Kahit nakikita ko na nasasaktan ang asawa ko, ginawa ko pa rin siyang saktan, alang-alang sa kaligtasan niya. Pero kinausap ako ni Sandy at Jenny, ang dalawang kaibigan ng asawa ko, na everything is okay. Pwede na daw ulit ako na maging masaya. Hindi ko akalain na binangga nila si gobernador. Si Andrea Sanchez, siya lang kumukumpleto sa buhay ko. Ang isip bata na araw-araw nagpapastress sa akin. Inalok ko to ng kasal ulit sa mismong araw ng kaarawan ko. Pero tinanggihan niya ako. I feel hurt because there's a reason kung bakit tinanggihan niya ako. Despite she rejected my proposal, lalo lang napamahal ako sa kanya. I love her so much. Umalis ako papuntang US dahil nagising na si Danilo. I missed her so much, pero I know she need more time to think. Kaya pinagbigyan ko. Darius told me na nasa Pilipinas na to. Isang araw lang pala to sa US at umuwi rin sila ni Danilo sa Pinas. Nandito ako ngayon sa eroplano. Galing kasi ako ng California and I stayed 3 days for my business deal. Exactly 9 a.m. ako dumating sa Pilipinas. Nag-text si Darius at James na susunduin nila ako. Pare, it's James. Nasa likuran nito si Darius. Bakit yung ba ako sinundo? Sabi ko dito. Pare, ikaakasal ngayon si Danilo. Darius said, Really? Ang bilis naman. I'm happy for Danilo and Jessica. Tara na, baka mali tayo. Wait, nasa sasakyan pala ang damit na susuotin mo. Saad ni James. Best man ka pala. Natatawang sabi ni Darius. What? Bakit ako? May asawa na ako at kayong binata pa. Saad ko dito, nainirapan ko pa sila. Pero tumawa lang ang mga ito. Dumaan kami saglit sa kondo ni James para doon na daw kami magbihis. Iniwan ko na rin ang luggage ko sa kondo nito. Let's go. Ngisi na saad ni Darius. Medyo pagod ako at inaantok dahil sa haba ng biyahe ko. I missed my wife. Siguro sa simbahan din siya dahil kaibigan niya si Jessica. Paglabas namin sa sasakyan, dito pala ikakasal si Danilo sa simbahan na dapat dito ako ikasal kay Danica. Pasok na tayo. Saad ni James. Pagpasok namin sa loob, lahat ng kaibigan namin nandito rin. Nagulat ako dahil nandito rin sila mami, daddy at lolo. Wait, bakit nandito ang magkapatid na Sanchez? I'm confused. Congratulations pare. Sabay tapik ni James sa balikat ko. What? Hindi pa nagsisink in sa isip ko ang nangyari sa aking paligid. Lahat sila nakangiti sa akin. Your bride, your wife, she already say yes. Nakangiti na sabi ni Darius. What? I felt tears in my eyes. I can't stop crying. Hinila na nila ako papunta sa unahan kung saan nandoon ang pare. Then a few minutes, nakita ko papasok ang babaeng nakasuot ng isang magandang damit. My God, I love her. Andrea's POV. Habang nasa California si Rafael, inayos ko ang lahat sa paghahanda ng kasal namin. Tinawagan ko si Darius at James na silang dalawa ang susundo kay Rafael sa airport. Umuwi din sa Pilipinas ang dalawang kapatid ko at sila mami at daddy. Everything's perfect. Dito mismo sa simbahan kung saan ginulo ko ang kasal niya, gusto ko dito ganapin ang kasal namin. Dahil dito mismo nagsimula ang yugto ng buhay ko. I saw him crying. I love him so much. Rafael is my everything. Si daddy ang maghahatid sa akin sa altar. Ngumiti si daddy sa akin, kaya hindi ko mapigilang umiyak. Nandito na ako sa harap na aking minamahal. Rafael,
Ingatan mo ang prinsesa ko. Mahalin mo siya higit sa pagmamahal ko. Lumuluha na sabi ni Daddy. I will, sir. Aalagaan ko si Andrea at mamahalin. Umiiyak ito na tumingin sa akin. Yumakap ako kay Daddy. Dad, thank you. Thank you for everything. Umiiyak na sabi ko dito. Kinuha naman ni Rafael ang kamay ko. I love you, babe. Nakangiti na sabi nito. Ilang sandali pa ay natapos na din ang seremonya ng kasal. Napakasaya ko ng sandaling iyon dahil sa wakas, alam ko na totohanan na talaga ang pagiging mag-asawa namin ni Rafael. Wala na akong hihilingin pa. Kompleto na ang binubuo naming pamilya ni Rafael, lalo pag lumabas na ang aming baby. I'm contented what I have now. Lumapit ako kay Rafael at yumakap dito. Namula ako nang bumulong ito sa akin. Rafael's POV. I can't imagine that I have a happy life now. Dati kasi, ang iniisip ko lang na magkaroon ng pamilya na kasama sa pagtanda. Pero higit pa pala, the Andrea gives me a full of strength and full of happiness. Ilang buwan pang lumipas, nagulat ako nang pumalaho si Andrea ng iyak. Inaalo ko naman ang asawa ko. Aray! Ang sakit ng tiyan ko! Umiiyak ito at namimilipit sa sakit. What? Wait! Baby, hold on! Dali-dali kong kinuha ang mga gamit niya at sa anak namin. Come here! Binuhat ko na to papunta sa sasakyan. Pagdating sa ospital, dinala agad ito sa loob para asikasuhin. Ayoko na! Umiiyak ito. Nandito rin ako sa loob. Ma'am, kailangan niyo pong umire or else we do a C-section. Saad ng doktor dito. Babe, baka maipit ang ulo ni baby. Umiri ka na. Nag-aalala ako para sa baby namin. Nandito rin si Sandy at Jenny dahil nakita nila kami kanina papasok sa ospital. Ma'am, I will count 3, then umiri kayo. Saad ni Doc. Ilang sandali pa ay maayos naman na naipanganak ni Andrea ang anak namin. Ayan na si baby. Congratulations, it's a baby boy. Nakangiti na sabi ni Doc. My God, nakahinga na ako ng ayos. Napakasaya ko. Thank you, love. Bulong ko sa asawa ko at hinalikan ko ito sa labi. Thank you din, Rafael. I love you so much. Sagot niya na kahit makikita ang sobrang pagod at hirap, napakaganda pa rin ito. Yes, family is everything. I thank God. Despite of what happened in our lives, our marriage is getting stronger. Can you name our little angel, Randolph Andrew Ruiz? Saad ko sa asawa ko. Yes, it's a wonderful name. Umiiyak na ito. I love you, wife. Pangako, gagawin ko ang lahat para mabigyan kayo ng anak natin ng magandang buhay. Naiiyak na saad ni Rafael. Makalipas pa ang ilang taon, ay mas lalong umunlad ang pamumuhay ni Rafael, lalo na sa tulong ng kanyang asawang si Andrea. Pero kahit busy sila sa trabaho, ay nagbibigay pa din sila ng oras para sa bonding nilang pamilya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga story na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po!